After we were done, sinubukan kong tumayo, pero nanghihina ang mga binti ko. Si Darius na ang nagsuot sa akin ng damit, dahil nawalan na ako ng lakas. He's a savage when it comes to bed. Halos tanghali pa, pero ibang init ang naramdaman ko, sa halip na ang araw sa labas. At walang panama ang aircon ni Darius, sa pawisan naming katawan. Darius was looking at me, habang napapakagat na lang ako sa lobby, dahil sa panghihina ng mga tuhod ko. Sinusuot niya ang kanyang long sleeves at binubutons. I'll carry you home. Dito ka na magpahinga, at sabay tayong uuwi, sabi ni Darius. Tiningnan ko siya, at gusto kong gamitin ang mga kasinungalingan kanina, pero tila hindi ko magamit iyon sa ngayon. Hindi na sigo, Darius. Napasinghap ako noong binuhat niya ako, kaya umangat ako sa sahig. Napakapit ako agad sa kanya, at nakatapat ang dibdib niya. He carried me in a bridal style. Walang kahirap-hirap niya akong nabubuhat. Inayos ni Darius ang unan doon sa kama, habang buhat niya pa rin ako. Amoy na amoy ko ang kanyang bango. His muscles and strength never failed to amaze me. Nang maayos niya ang unan, ay tuluyan niya akong binaba sa kama. Get some rest. Maaga akong mag-out para makauwi na tayo, matamang sabi ni Darius. Napalunok ako. Pakiramdam ko ay mag-asawang mag-asawa talaga kami, at hindi lamang basta kasal sa papel. Baka kung ano ang isipin ng mga empleyado nyo. Ng secretary. Pagtatanong ko, Darius just smirked, at hindi ko alam, dahil hanggang ngayon, natutulala pa rin ako kapag natitigan ko ang kanyang gwapong mukha, ang mga mata niya. Ako ang bahala roon, Monica. And we're married. It's understandable, mapaglaro niyang sinabi. He winked at me, at inayos ang belt ng kanyang pantalon. Gusto ko na lang lumubog sa kama, pero ramdam ko na nga rin, na mas gusto kong magpahinga muna. At bukod pa roon, ay ayaw kong harapin ang mga empleyado nila. Baka sabihin ng iba, na nakakaalam, at naghihinuha sa relasyon namin ni Darius, kapag nakita ang ayos ko mamaya pagbaba, ay pumunta ako rito dahil hindi ako makapagtiis, at hindi ko siya mahintay sa bahay. That's such an embarrassment. Rest now. I'll bring you food, sabi ni Darius, at hinalikan ng tuktok ng ulo ko. Masyado na akong hinayla ng pagod, kaya tango na lang ang naisagot ko. Paggising ko nga, ay mayroong pagkain. At hindi pa dumidilim, mukhang uuwi na kami, at nag-out na si Darius sa kanyang trabaho. Dahil nagising na, inayos ko na ang sarili ko, at sinuot ng maayos ang aking damit. Basa ang sofa, pati itong kama ay ganoon din. Napakagat ako sa aking lobby, at tinungo ang pinto nitong kwarto. Dinaikit ko ang tainga sa pinto, pero wala akong marinig na usapan. Siguro ay walang tao sa labas, kaya naman tinulak ko iyon, at sumilip nga ako. Hindi ko agad nakita si Darius, kaya naman lumabas na ako. At katulad ng sabi niya, wala rin namang basta-bastang pumapasok sa kanyang opisina. Darius, tawag ko, at tuluyang naglakad patungo sa kanyang swivel chair. Ngunit napatigil ako, noong makita ko nga si Darius, pero iyon namang kaharap niya, at halos nakatungko sa executive desk niya, ay hindi ko inaasahan. The girl wearing a bright red dress, with her red lipstick, and perfect body. Halos ibilad niya na yata ang sarili niya sa harapan ng asawa ko. Umangat ang aking kilay, noong salubungin ako ng tingin ni Kemi. Bumalatay ang pagkabigla sa kanyang mukha, nang makita akong lumabas sa isang kwarto rito, sa loob ng opisina ni Darius. Nangunot ang aking noo, at sumeryoso ang ekspresyon. Monica, mahina ngunit malamig niyang sambit. Tumingin ang tingin ko sa kanya, at sa mga oras na ito, habang nakikita na halos nakaupo na siya sa executive desk ni Darius, at kulang na lang ay hilahin niya rin ang kwelyo ni Darius. Para magkalapit sila, imbes na mag-guilty ako, ay hindi ko iyon nagustuhan. Hindi lang basta selos. I felt disrespected. Natakot yata siya sa tingin ko, kaya kahit nainas sa pagkakita sa presensya ko, ay dahan-dahan siyang tumayo ng maayos. Nakaupo si Darius sa kanyang swivel chair, at mukhang may sinabi si Kemi sa kanya. I didn't know you have a visitor, sabi ko kay Darius. He looked at me, and immediately his hand went to his temple,
na tila naiimahe na ang sakit ng kanyang ulo. I didn't know, too, mapait na saad ni Darius. Ginugulo ba siya ng babaeng ito? Si Kemi ba ang babaeng sinasabi ng sekretarya, at ni Eros, na gumugulo rito sa opisina ni Darius? I smiled at her, a little but the look in my eyes remained. Halos umapoy ang kanyang mga mata sa paninibugho, habang tinitingnan ang nag-ulo kong buhok, at itsura na tila galing sa kama. Well, because I am. You may go now, Miss Hermosa, malamig na sabi ni Darius. Kemi didn't answer, lalo niya akong sinasaman ng tingin. Hindi ako sumagot. I remained my calm composure, pero tiningnan ko rin siya ng maigi, at sinundan ang kanyang kusang. Paglabas sa opisina ni Darius, na tila wala nang nasabi. Monica, tawag ni Darius, kaya nilingan ko siya. Sinusukat niya ang aking reaksyon, but I just sighed. Are you done, Darius? I want to go home now, marahang sabi ko, inaantok pa rin, at medyo pagod sa ginawa namin kanina. With you. Napatitig si Darius sakin, diretso sa mga mata ko. You wanna go home with me? Tumango ako, na lalo niyang ikinatitig sakin. Yes, umuwi na tayo. You wanna have dinner outside? Tanong ni Darius, noong tumayo na, at hinalikan niya ang noo ko. Nanatiling magkakros ang mga braso ko sa tapat ng aking dibdib. Nagangat ako ng tingin sa kanya, at hindi ko alam kung bakit, halo-halo talaga ang emosyong nararamdaman ko. Kahit pinipilit kong maging kalmado, ay naiisip ko kung bakit nandito na naman si Kemi. It was hard yet I still remained calm. Dinaan ko na lamang iyon sa malalim kong paghinga. Nagtama ang paningin namin. Umiling ako sa pag-aaya ni Darius, at naisip muli, kung ano nga ba ang sadya ni Kemi Hermosa kay Darius, para puntahan pa siya mismo rito sa opisina. At bakit halos nakaupo pa sa desk niya? Hindi na, Darius. Sa bahay na lang, sagot ko, at nag-iwas ng tingin. Hindi niya naman inalis ang tingin na ginagawad sakin. Sa palitan ng mga tinginan namin, pakiramdam ko ay tumatagos na ang mga iyon sa isa't isa. Lumamlam ang mga mata ni Darius, noong makita ang kaunting kaseryosohan sa aking tingin, at nahinuhan na nag-isip na naman ako. Ang bilis niya talaga akong mabasa. She's proposing a project again, sabi ni Darius. Nagpapaliwanag. My heart thumped because of that. Hindi ko naman itinatanong, kaya bakit niya sinasabi? At lalo pang tila nagwawala ang puso ko, when Darius caressed my chin. Humaplos ang kanyang mga daliri sa aking pisngi, at panga, habang ang isang kamay niya ay umikot sa aking tiyan, at hinapit ang bewang ko palapit sa kanya. Napalunok ako, at dahil sa tangkad ni Darius, ay kailangan ko pang iangat ang tingin ko, para masalubong ang mga mata niya. Project nga ba? O baka naman ay isang deal? Personal o? Napalunok na naman ako, bumibigat ang loob. Bakit ba ang bilis kong magselos? Ito ang mahirap na kalaban, iyong pakiramdam ko na bawat sandali, ay nakakapangduda. Business project, Monica, pagliliwanag ni Darius. Hindi ko naman mapigil ang mapaisip. Isang proyekto sa pagitan ng mga Escudero at Hermosa. Para saan? Para ba magkasundo ulit ang dalawang pamilya, matapos ang nangyari noon? Nagbaba ako ng tingin, at nahulog na lamang iyon sa matipunong dibdib ni Darius. Gusto ko pang magtanong, pero mas pinili kong manahimik. Si Kemi nga kaya ang babaeng sinasabi ng mga empleyado nila, na panay ang punta rito. Na gustong kumausap kay Darius. Ano ba talagang sadya niya? Iyon pa rin bang project proposal, o mayroon pang iba? Dahil matapos ang mga sinabi sa akin ni Kemi, mahirap paniwalaan kung sasabihin itong project proposal nga lang. I'm sure there's something deeper than that. At tinanggihan ko. The Hermoses have been persistent about the said project, but we really don't need it, sabi ni Darius. Dahilan para makumpirm ko, na siguro nga ay si Kemi, ang isa sa mga babaeng sinasabi ng mga empleyado nila, at ng sekretarya na nagtutungo rito sa opisina ni Darius. Tinanggihan mo, tanong ko kay Darius, at napakurap. Posible pa nga kayang maging magkasosyo pa rin ang mga Escudero at Hermosa. The Escuderos aren't to be taken easily. Kapag natraidor na sila, imposibleng pagkatiwalaan pa nilang muli.
Tumango lang si Darius. Mukhang wala lang talaga iyon sa kanya, mas abala pa siyang hapitin ako palapit, at hinuhuli ang tingin ko. His eyes are still deep and intense. He still has the same expression from a while ago. Hindi ko tuloy maiwasang pamulahan ng mukha, lalo na nang maisip muli ang lahat ng ginawa namin, sa connecting room niya, na ngayon ay mukhang dinaanan ng bagyo. Yes, walang dahilan para tanggapin, sagot ni Darius. Hindi ko rin maalis ang tingin sa kanya, habang naglalaro ang kanyang mga daliri sa bewang ko. At inayos niya ang magulong hibla ng aking buhok, na halatang galing pa ako sa pagkakatulog sa kama. Our companies can still operate well and stay on top even without it, dagdag ni Darius. Gusto ko mang masiyahan, alam ko na hindi iyon ang naramdaman ko. Sa halip ay nakaramdam pa ako ng guilt. If they are a starting company again, natitiyak ko ang dahilan kung bakit Escudero ang una nilang nilalapitan. Pero tumanggi si Darius. Ngayon, sino ang lalapitan ng mga Hermosa? Hindi ba dapat masaya ako? If I was the Monica 5 years ago, baka ngumisi pa ako sa mga sandaling ito, pero ngayon, walang maramdaman ang puso ko, kundi guilt at pag-aalala. Napalunok ako. Paano na nga kaya ang kumpanya nila? I know we're talking about their lives here. Hindi pa ako ganoon kasama, para hilingin muli ang pagbagsak, na minsan na nilang naranasan. Napahinga ng malalim si Darius, noong hindi ako sumagot. Sa namumungay na mga mata, ay hinaplos niya ng kanyang daliri ang labi ko. Don't think about it anymore, sabi ni Darius. I swallowed hard when I felt his thumb finger, brushing against my lower lip, at iyon na naman ang kabog ng aking dibdib. Now, let's go home. I want to be with you, Monica, he whispered. Muling umangat ang tingin ni Darius sa mga mata ko. And slowly, I nodded. Tinatanggap na si Darius. Talaga ang kasama ko ngayong gabi. At wala na akong kawala. Hindi na kami nagtagal pa sa kanyang opisina. Tinutuo rin ni Darius, na tinapos niya ang kanyang trabaho, nang mas maaga para makauwi na rin. Siya na ang gumawa ng lahat, dahil halos manakit ang katawan ko sa mga ginawa namin. I can't walk, mahina akong sambit, at kinagat ang aking labi, noong sinubukan ko na namang humakbang. Nakapagpahinga na ako, pero ang sakit pa rin. Whenever Darius is mad, he always steals my ability to walk. Pakiramdam ko ay parusa niya iyon, kapag sinusubukan kong umalis. I'm sorry, marahang sabi ni Darius, pero wala namang bakas ng konsensya. May sumisilip pang ngisi sa kanyang labi, at lalong namumungay ang mga mata, habang bumaba pa ang tingin sa pagitan ng mga hita ko. Nag-init ang buo kong mukha. Gusto ko siyang itulak, dahil tumitig pa siya na pakiramdam ko, ay tumatagos na iyon sa telang suot ko. Stop staring, Darius. Can I at least borrow some flat sandals? Hindi ko masusuot ang heels ko. Hindi niya mapigilan ang proud ng ngisi niya, hindi na naawa. At noong makita ang ekspresyon ko, ay tumikim siya na tila hindi ko pa nahuli yung ngisi niya. Alright, I'll ask. Ano pa? Tanong ni Darius, na nagsisimula ng tumawag sa intercom. Iyon lang. Itinawag niya na iyon. Napanguso ako noong marinig na may pinakuha pa siyang iba. At saka kami tuluyan ng umalis. Hindi ko alam kung paano pa ako nakapaglakad, ayaw ko kasing magpabuhat, dahil lalo namang agaw pansin. Halos mabali pa ang leeg ng kanilang mga empleyado, noong makita na may kasama ang kanilang boss. Ganoon na lamang ang iginagawad nilang mga tingin, nang makitang magkasama kami ni Darius. The girls' stares felt like bullets piercing into me. Pakiramdam ko, ay tumagos na ang mga iyon sa pagkatao ko. Siguradong bukas ay likot na ang usapan. At noong tiningnan ko si Darius sa aking tabi, na hawak ang bewang ko, nakita kong tila wala siyang pakialam, kahit na maisip ng mga tao, na totoo ngang may relasyon kaming dalawa. Hindi ba siya nababahala? Pwede yung makaapekto sa career niya, kapag nalaman na hindi lang pala basta rumor ang usapan na kasal na siya. Noong nakauwi na kami, nakaramdam na ako agad ng gutom. Kaya hindi na nagsayang ng oras si Darius, nagpresenta siyang magluto ng dinner, tutal ay tumanggi ako roon sa pag-aaya niya na mag-dinner sa labas. Maybe next time.
Bumaba na ako sa sasakyan ni Darius, ngunit napakagat na naman ako sa aking lobby, noong maramdaman ang tila hapdi sa pagitan ng mga hita ko. I feel like I'm swollen. You okay? Tanong ni Darius, kaya gusto ko siyang simangutan. Ngayon ko lang yata siya nakasama, na sabay kaming papasok sa bahay na ito. Ang huling beses ay noon pa, maraming taon na ang nakakalipas, when the house doesn't look like this yet. Kaya nang humakbang ako sa doorstep, at nasa likuran ko lang si Darius, habang ang kamay niya ay nasa bewang ko, kakaiba ang naramdaman ko. I feel like his wife. Like his real wife. Napuna ko ang sarili, noong maramdaman na naman ang mga insekto sa tiyan ko. I think I'm having butterflies instead. I'll carry you, sambit ni Darius at tila hindi na maghihintay. Napatili tuloy ako, noong binuhat niya na lang ako bigla, at napakapit ako agad sa kanyang braso. Darius, you're so impatient now, nabibigla kong sabi. Alam ko naman na lumipas na ang mga taon, at talagang may pagbabago, pero iyong kanya, hindi na siya mapagtimpi ngayon. Ngumisi si Darius. Tinulak niya ang pinto ng bahay, at dinala niya na ako papasok ng walang kahirap-hirap. Making up for the lost time. Ang tagal kong nagtitimpi sa'yo. Now, there's no more reason to hold myself back, Darius whispered. And you're finally with me. It's something I should celebrate, right? Napaiwas ako ng tingin. Celebrate. Sa dami ng achievement mo, ito pa ang I-celebrate mo, ha? Really, Darius? Darius smiled. You're my greatest achievement, Monica. Nawala ang may pang-asar kong ngiti kanina. God, I can't help but feel another crazy feeling again. Napatingin ako sa kanya, at hindi ko maiwasang maipakita iyong ngiti, na pilit kong kinukubli sa lobby ko. Nanakit ang pangako, pero sinikap ko talaga na huwag ipakita sa kanya, ang reaksyon ko roon sa sinabi niya. Bago pa mapuna ni Darius, nag-iwas na ako ng tingin. He just smirked. Alam ang reaksyon ko na iyon, kahit itago ko pa. Dumiretso na si Darius sa itaas, habang buhat pa rin ako. I think I need to have a shower first. Dito ako sa master bedroom. Tanong ko kay Darius, noong naitulak niya na ang pinto nitong kwarto. Nandito ang iba kong gamit. At mukhang ang malite ko, ay rito niya na rin nilagay. We'll be sharing this room, matamang sabi ni Darius. We're married. It's just right to sleep with each other, dagdag niya pa. Noong napatingin ako sa kanya, umangat pa ang kanyang mga kilay, na tila hinahamon ako na tumanggi. I mean, that's true. But, I tried to open my mouth para masagot iyon, pero wala rin akong masabi. Yes, you have any violent reaction to that? Tanong ni Darius, at may kumpiyansang ngisi. Sa halip na makasagot, ay lalo akong nawawala ng salita, not when his smile is blindingly. Fine. Dito na. Darius seemed to be satisfied with my answer, na parang iyon lang ang katanggap-tanggap na sagot ngayon. Hindi bale, maglalagay ako ng hotdog na unan sa pagitan namin mamaya. Akala niya, I'll cook. Ano ang gusto mong kainin? Tanong ni Darius, noong nilapag niya na ako sa kama. Sa halip na masagot iyon agad, natuon ang paningin ko sa kanya, noong nagsimula siya sa pag-aalis ng cuff ng sleeves niya. Pagtapos ay tuluyan ni Darius, na hinubad ang long sleeves niya, at kumuha ng pamalit na damit. Hindi ko alam na pinagmamasdan ko na pala siyang magbihis, at hindi maiwasang mahulog ang tingin sa kanyang katawan. Monica, tanong ni Darius, noong hindi ako sumagot at nilingan ako. I'm just like a dreaming princess na naghihintay rito sa kama. Natauhan tuloy ako sa tawag niya. Ha, usual ko, na wala kung ano nga ba iyong tinatanong niya. Ano ang gusto mong kainin? Panipig. Kahit ano. Ikaw. Sagot ko at nag-iwas agad ng tingin, kumakalabog ang dibdib sa kaba. Ako. Nangingising tanong ni Darius. Napatingin ako sa kanya. Oh, dear. He's getting really playful kada dumaraan ang araw. You're crazy? Ang ibig kong sabihin, ay kahit ano. Ikaw ang bahala. Kung ano ang maluluto na naroon, nakasimangot kong sabi. Hindi pa rin matanggal ang ngisi ni Darius. Pagdating sa kalokohan, ay gumagaling na siya.
O baka nga ay mas magaling talaga siya sakin, he was just patient back then. And I was just too courageous enough to pester him. Alright. Baba ka na lang, the dinner will be ready, sabi ni Darius, na hindi inaalis ang tingin sa mga mata ko, pero bakas pa rin ang panunudyo sa kanyang boses. Noong bumaba na siya sa sala, nag-shower na rin ako. Baka mamaya ay sarili niya talaga ang nakahain sa hapag. Nagugutom pa naman ako. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.